Espiritu
Dakilang Ama, Yahuwah, alahi mula sa langit, maawa kang pakimasdan ng iyong mga anak. Lumalapit kami sa iyo sa magalang na paraan. Kinikilala namin, ikaw ang may lalang ng lahat ng bagay. Ikaw rin ang tumawag sa amin para maging mga anak mo. Salamat sa aming kahalalan dahil dito kami nakasasamba. Ito po ay nagbibigay ng kagalakan sa aming puso. Sa dumaan na isang linggo ng aming buhay, ikaw ang aming naranasan dahil nung kami tumawag sa iyo sa panahon ng iba't ibang mga pagsubok, ikaw po ang nagbigay sa amin ng lakas. Ikaw rin po ang nag-aliw sa iyong mga lingkod. Salamat ng marami, Ama. Kami po ay patuloy na nagmamakaawa sa iyo. Pakipatawad na ganap ang lahat ng aming pagkukulang para maging dapat kami sa iyo at sa pagtanggap ng iyong mga salita. Habang nakikinig kami ngayon, pakibuksan po ang aming puso. Makinabang kami sa iyong aral, lalong maging matatag ang aming kaluluwa. Panginoon na aming Yahusya, kami po ay sa iyo. Salamat ng marami. Tinubos mo kaming lahat sa pamamagitan ng iyong dugo. Ganun po ang lawak ng iyong pag-ibig. Kaya ang aming pong sinasabi ngayon, sa pamamagitan ng aming puso, mahal na mahal ka rin namin at kami po'y susunod sa iyong tinig. Ama, pakibasbasa ng iyong mga anak. Saan man po kami naroroon, pakibasbasa na tanggapin ang iniabuloy ng iyong mga lingkod at lalo pang basbasan ang kinabubuhay ng iyong mga anak. Sumasampalataya kami, Ama, dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom mga mahal na mga kapatid. Tayo po ay nagpapasalamat sa Ama na tayo ay muling nagtipon-tipon upang isagawa ang ating mga pagsamba. Ang ating pong gagawing pag-aaral ay nauukol pa rin sa 7 iglesia. Tayo po ay nasa ika-7 iglesia o kongregasyon o assembly. Ito po ay ang iglesia doon po sa Laodicea. Kaya ito pong pinakahuli, gaya po ng dati habang ating pinag-aaralan, ang mensahe po ng ating Panginoong Yahushua para sa assembling yaon, ito ay tumutukoy rin para sa ating lahat. Sapagkat sa lahat ng mensahe ng Panginoong Yahushua, ang sabi niya dapat makinabang ang lahat ng taong nakikinig at lahat tayong mga tumatanggap ng kanyang mga aral. Kaya ang mensahe ng Panginoong Yahushua ay para sa kabuuan ng kanyang eklesiya, kasama tayo doon sa mga huling panahon na ito. Kaya ano po ang ating mapupulot na aral mula po sa mensahe ng Panginoon Yahushua doon po sa Laodicea? Magsimula po tayo sa pagbasa dito po sa pahayag o Apokalipsis
3:15 hanggang 16. Nalalaman ko ang mga ginawa mo. Alam kong hindi ka malamig ni mainit man. Higit na mabuti kung ikaw ay malamig o mainit. Ngunit dahil sa ikaw ay maligamgam, hindi mainit ni malamig, isusuka kita. Ang sabi po ng Panginoon Yahushua, nalalaman ko ang mga ginawa mo. Hindi po ba sa lahat ng mensahe ng Panginoon Yahushua, kung napansin po ninyo, lagi po siyang nagsisimula na sabihin po, nalalaman ko ang mga ginagawa mo. Ibig sabihin, nagmamasid ang ating Panginoong Yahushua. Sa anong layunin? Para tayo ay ituwi, sapagkat ang gusto niya, lahat tayo ay makarating sa buhay na walang hanggan. Kaya kapag kami sasabihin ang Panginoon Yahushua, kung meron siyang babala, kung meron siyang ipinag-uutos, ang pinakamabuti, tayo po ay sumunod. Dito po sa Laodicea, meron siyang nakita. At kung ating pong sasaliminin ang ating sarili, yung nakitang problema ng Panginoon Yahushua, ukol po sa Laodicea, ito rin ang problema ng maraming tao ngayon, kahit na sa mga nagsasabi, sila ay kumikilala sa Panginoong Yahushua. Ano po yun? Ang sabi ng Panginoon Yahushua, alam kong hindi ka malamig at hindi ka rin mainit. Anong ibig sabihin? Maligamgam. Yung salitang maligamgam sa Ingles, ano po yun? Lukewarm. Kaya yun pong pananampalataya ng mga taga-Laodicea, hindi po sila malamig, hindi sila mainit, nandun po sila sa gitna. Ibig sabihin, sila ay mga tagapagsunod, mga di umano'y Kristiyano, pero sa bibig lamang, o kaya titulo lamang. Pero yung kanilang pananampalataya, hindi po angko doon po sa pangalan ng Panginoong Yahushua. Sa makatwid, sila ay may lukewarm faith, maligamgam ang pananampalataya. Tayo kaya ganun din? Paano po natin malalaman kung ang ating pananampalataya ay nasa kalagayang maligamgam? Ano-ano po bang mga simptomas? Ano-ano po bang palatandaan ng pananampalataya na maligamgam? Pakinggan po natin ito pong slide na ito. Ang mga sintomas kasama ay number 1, kawalang pakialam, yung indifference. Ano man ang mangyari sa assembly, wala po silang pakialam. Isa po yun. Number 2, pagpapabaya sa mga pagtitipon na pagsamba. O kaya sumamba man, pero hindi po sila engaged. Para naging ritual lang yung pagsamba. Uupo lang sila para lang masabi na sila ay nakadalo ng pagtitipon. Ano pa? Number 4, walang paglago. Hindi po sila sumusulong sa karunungan. Hindi sumusulong sa kaalaman. Hindi sumusulong sa kanilang relasyon sa ama at sa anak. Number 5, ikinahihiya ang pananampalataya. Kaya kapag may pagkakataon para sila ay maipamahagi ang kanilang pananampalataya, sa halip na gawin nila yon, sila po ay itatago nila ang kanilang pananampalataya. Ano pa? Yung pag-ibig sa mundo. Kaya nga po hindi na sila naging interesado sa mga bagay ukol sa pananampalataya o mga bagay ukol sa Biblia, sapagkat ang kanilang number 1 focus ay ang mga bagay sa mundong ito. At number 7, hindi handang magsakripisyo para sa pananampalataya. Yaan pong mga simptomas o mga palatandaan ng isang tao na meron pong maligamgam na pananampalataya. Hindi yun ang gusto ng Panginoong Yahushua. Anong katunayan? Ang sabi niya, kapag maligamgam ang pananampalataya ng kanyang lingkod, anong gagawin po niya? Isusukan niya. Kapag isusukan niya, ibig sabihin tinataboy ng Panginoong Yahushua. Kaya ang gusto natin, mainit ang ating pananampalataya. Masigasig ang ating pananampalataya. Sino po ang nagtatagla ng masigasig na pananampalataya? Pakinggan po natin dito po sa Roma 12:11 hanggang 12, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Paano po natin makikilala
ang isang tagasunod ng ating Panginoon Yahushua na meron pong masigasig na pananampalataya. Ang sabi, sila ay masipag, hindi po sila tamad. Bawal po kasi yung tamad sa pananampalataya. Kung halimbawa tayo ay merong pinaglilingkuran, employee tayo, nagtatrabaho tayo, merong nagpapasweldo sa atin. Pag nakita tayong tamad, ano pong gagawin? Siguro sisisantihin na tayo, di po ba? Sapagkat hindi tayo gumagawa alinsunod doon sa kasunduan. Tayo po, nung binautismohan tayo sa Panginoon Yahushua, naging sangkap tayo sa katawan niya. Meron tayong kasunduan Ano po yun? Tayo maglilingkod sa pangalan ng ating Panginoong Yahushua. Tagapaglingkod tayo. Hindi tayo basta sangkap lang. Kapag sangkap tayo sa katawan ni Yahushua, ibig sabihin kumikilos tayo. Hindi po tayo nasa isang tabi lang na nagmamasid. Meron tayong mga gawain, meron tayong ginagawa para maluwalhati ang ating Panginoong Yahushua. Kaya masipag, hindi po tamad. Paano kapag bumagon ang kapighatian? Ang sabi po rito, naghagalak pa rin. Alam niyo po mga kapatid, marami tayong mga kapatid na ganyan. Tipin po ninyo, na ospital na nga. Pero kahit halos walang malay, ang sinasabi ng bibig, Yahuwah, maawa ka. Ang ipinapayo sa anak, mga anak, manalig tayo sa Panginoong Yahuwah. Kahit tayo nagkakasakit, maaawa ang Ama. Kaya nga, hindi nagtataka dahil nga po sa pananalig ng pananampalatayang yan, sila po'y gumaling, binasbasan. Hindi po kasi nawala yung kagalakan, hindi nawala yung kasipagan sa pananampalataya kahit dumating ang mga kapighatian ng buhay. Dapat ganyan tayo. Pero yung Laodicea, hindi po kasi sila ganyan Ano kaya nangyari? Bakit kaya itong Laodicea, sa halip na mainit ang pananampalataya, sila'y nahulog sa pananampalataya na maligamgam? Pakinggan po natin ang pahayag 3 ang talatay 17, sinasabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala nang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag at hubad. Ano pong nangyari sa Laodicea? Na dahil dito sila po ay nagtaglay ng maligamgam na pananampalataya, sila'y umasenso sa buhay. Nadagdagan kanilang material na wealth. Kaya nga ang sabi, ako'y mayaman. Mga kapatid, walang masamang yumaman. Pero intindihin po natin, kapag ka dumating ang panahon na tayo pinagpala ng Ama at tayo yumaman, yun po panganib. Bakit? Sapagkat kapag ka ang tao mayaman, gaya ng Laodicea, anong sinabi? Ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay, at wala nang kailangan pa. Hindi po ba ito ang nakikita natin sa maraming tao? Kapag walang problema, pagka umaasensong negosyo, kapag ka hindi nagkakasakit, kapag payapa ang buhay, ano ang karaniwang nangyayari? Sinasabi nila, ako ay wala nang kailangan. Hindi na nila iniintindi yung kanilang paglilingkod sa Panginoong Yahuwah at Panginoong Yahushua. Dahil sa paningin nila, ang nakikita lang nila yung external, di ba? Yung panlabas. Pero kapag ka ang Panginoon Yahushua ang tumitingin, ano pong nakikita niya? Hindi lang yung panlabas, kundi yung panloob. Kaya nga, anong sinabi ng Panginoon Yahushua doon po sa mga taga-Laodicea? Nung sila'y nag-isip, ako'y mayaman, wala na akong kailangan. Ang sabi niya, ikaw ay kawawa. Isipin niyo po yun. Akala ng mga taga-Laodicea sila ay okay, mayaman, matagumpay. Pero nung tumingin ang Panginoon Yahushua, hindi, kawawa ka Kahabag-habag, mahirap, bulag at hubad. Kaya dapat mag-ingat tayo. Dapat kapag ka sinasalamin natin ang ating sarili, sinusuri natin ang ating sarili, dapat hindi lang natin tinitingnan yung panlabas na anyo. Dapat yung puso at ang ating pananampalataya tinitingnan natin. Sino po ang halimbawa na katulad po ng mga taga-Laodicea na dahil sa pagtagumpay
ng material na bagay, nakalimutan ang pananampalataya, hindi nakita yung kanyang sakit na panloob tao. Pakinggan po natin ang nakasulat po sa Lucas 12:16 hanggang 21. Pagkatapos isinalaysay ni Yahusia ang isang talinhaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirig. Kaya't nasabi niya sa sarili, anong gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mga malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, anong sabi? Hanghal, sa gabi ding ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Sino po ang halimbawa ng nakakatulad din ng mga taga-Laodicea at nakakatulad din ng maraming tao sa panahon natin ngayon? Itong mayaman sa talinhaga ng ating Panginoong Yahusia. Talagang nagtagumpay siya. Marami po siyang naipon na ari-arian, lumawak ang kanyang negosyo. Kaya anong sinabi niya sa kanyang sarili? Ang sabi, marami ka nang naipon, kaya magpahinga ka na lang. Kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Kaya dahil sa kanyang kalagayan, hindi niya nakita yung kanyang tunay at panloob na kalagayan. Ang tawag po dito, complacency. Pagka-complacent ng isang tao, hindi siya aware. Meron palang panganib sa buhay niya. Hindi niya nakikita yon. Sapagkat nakikita lang niya yung tagumpay. Pero may panganib sa buhay ng lahat ng tao, lalo na sa mga yumayaman at hindi iniintindi ang pananampalataya. Ano yun? Ang sabi po ng Panginoon Yahusia, hindi mayaman nga sila, pero dukha sa paningin ng Diyos. Kasi ang pinakamahalaga, kapag hindi namin sinasabi, masamang yumaman. Kailangan po natin ang salapi, di po ba? Hindi tayo mabubuhay kapag wala po tayong salapi. Kailangan natin yun. Kaya nga, mabuti sa mga kabataan matutong magtrabaho, matutong gumawa, na sila ay maging masipag, hindi tamad, sapagkat kailangan natin talaga yun. Pero kung kailangan natin magpakabuti para tayo ay magkamit ng salapi, lalo na tayo dapat ay magpakayaman sa paningin ng Diyos. Yun pong sinasabi ng Panginoon Yahusia. Huwag natin pabayaan yung paglilingkod natin sa Diyos, sapagkat ang pinakamahalaga ay kung tayo mayaman sa paningin ng Ama. Kaya tayo po ba ay ganon? Yung Laodicea, hindi po sila ganon. Yun ang pinuna ng Panginoong Yahusia. Yung pananalita ng Panginoon Yahusia talagang it's very strong. Di po ba? Isusuka ko mula sa aking bibig. Talagang itatakwil ng Panginoon Yahusia. Subalit, napakabait ng Panginoon Yahusia. Opo, sinabi niya isusuka, pero nagbigay siya ng pagkakataon para mabago, para maging mayaman sila sa Panginoong Yahuwah. Anong pinagagawa ng Panginoon Yahusia? Dito po sa Apokalipsis 3:18, ipinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman, at ng mapuputing damit upang iyong maisuot, at upang huwag mahayan ang iyong kahiyahiyang kahubaran, at ng pagpahid sa mata na ipahid sa iyong mga mata upang ikaw ay makakita. Hindi po ba napakabait ng ating Panginoon Yahusia? Hindi sila malamig, hindi sila mainit, maligamgam, isusuka na sana, pero nagpayo ang Panginoong Yahusia. Ang sabi niya, bumili ka sa akin ng dalisay, ng gintong dinalisay ng apoy, para ikaw ay talagang maging mayaman.
Kasi yung mga taga-Laodicea, akala nila mayaman sila eh. Opo, mayaman sa material na bagay. Pero anong kayamanan ang gusto ng Panginoon Yahushua? Yung kayamanan sa pananampalataya. Kaya anong pinabibili ng Panginoon Yahushua? 3 bagay, kung napansin po niyo sa talata. Ano po yung 3 na pinabibili sa atin ng Panginoon Yahushua? Una, ano po? Yung ginto na dinalisay ng apoy, number 1. Ano pa? Yung mapuputing damit, number 2. Ano yung number 3? Pagpahid sa mata, sa Ingles, eye ointment, eye salve. Diba? Itong pinagagawa o pinabibili ng Panginoong Yahushua. Alam po natin yung mapuputing damit, pinag-aralan na po natin yan. Yan ay tumutukoy sa mabubuting gawa. Sa makatwid, ang gusto ng Panginoon Yahushua, tayo maging mayaman sa ano po? Mabubuting gawa. Sapagkat tinawag tayo para tayo ay maging mayaman sa mabuting gawa. Paano naman po yung pagbili sa ginto? Ginto mula sa Panginoon Yahushua na dinalisay ng apoy. Saan tayo dapat pumunta para makabili po tayo ng ganong ginto? Alam niyo po kung saan mabibili yon? Hindi po yun mabibili na kung saan-saan lang. Saan po kaya mabibili? Ito pong ginto na dinalisay ng apoy. Pakinggan po natin ang nakasulat sa Pedro 1:6-7. Ito'y dapat ninyong ikagalat kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang iyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Yahushua Kristo. Paano po natin mabibili yung dalisay na ginto mula sa Panginoon Yahushua? Saan natin mabibili yun? Saan po natin mabibili, mga kapatid? Sa panahon ng pagsubok. Kaya nga, kapag dumaraan ang pagsubok sa ating buhay, kasi kung minsan dumarating talaga yun eh. Diba? Kung minsan sunod-sunod pa nga yung pagsubok. Maaaring mawala ng trabaho, nagkaroon ng problema sa pamilya, nagkaroon ng krisis, nagkasakit. Di po ba nangyayari yan sa buhay ng tao? Para sa atin, anong dapat iniisip natin kaagad kapag ito nangyayari? Ito'y pagkakataon para ako'y makabili ng ano? Ginto. Na ito'y dumalisay. Ano ang tinutukoy? Yung pananampalataya natin. Ibig sabihin, dapat sa panahon ng pagsubok, dapat manatili tayong tapat sapagkat kung tayo nananatiling tapat sa panahon ng pagsubok, dumadalisay ang ating pananampalataya. Kaya yun ang pinagagawa ng Panginoong Yahushua. Iisa po ang masasabi natin, mga kapatid. Kapag ang tao na sa pagsubok, hindi po siya complacent eh. Pagka ang tao na sa pagsubok, hindi po siya indifferent. Hindi po siya nagtataglay ng pananampalataya na maligamgam lamang. Kaya sa panahon ng pagsubok, pagkakataon yun para tayo lalong humusay sa ating paglilingkod sa Ama. Paano naman po yung pagbili ng isa pang bagay? Ano ba yung isa pang dapat natin bilhin? Kasi yung damit na maputi. Tapos yung dinalisay na ginto. May pangatlo pa eh. Di po ba? Ano nga po uli yun? Next slide please. Yung pong pagpahid sa mata, yung ointment. Bakit pinabibili yun ng Panginoong Yahushua? Ang sabi, upang ikaw ay makakita. Ibig sabihin pala, kapag hindi natin ito binili mula sa ating Panginoon Yahushua, ito pong pagpahid sa mata, bagamat tayo hindi bulag, meron tayong mga bagay na hindi makikita, na mahalagang makita natin para tayo ay maging tunay na lingkod. Ano kaya yun? Ano kaya yung pagpahid sa mata? At paano tayo makikinabang doon? Pakinggan po natin sa 2 Korinto 4:4, ito pong pahayag, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ang sanlibutan ito, ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya, upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo
na siyang larawan ng Diyos. Ano po ang tinatawag na dapat natin ipahid sa ating mga mata upang tayo ay makakita? Yun pong liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ng Panginoong Yahushua. Ibig sabihin, dapat ay nakikita natin na ang Panginoong Yahushua at ang kanyang ilaw, yun po ang nagbibigay sa atin ng daan para tayo ay maligtas. Yung ebanghelyo. Kaya yun pong nagpapahid sa mga mata. Ibig sabihin sila ay nagsusuri ng mga salita ng Diyos. Anong matutuklasan kapag tayo magsusuri ng mga salita ng Diyos? Lahat po ng Biblia ay nauukol po kanino? Sa Panginoong Yahushua. Dapat yun po makita natin. Yung Biblia, yun po mahalaga. Pero para tayo makinabang sa Biblia, dapat mabago yung ating pag-iisip. Yun po yung binabanggit dito na liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo, yung pagbabasa, pag-aaral sa Biblia, ng resulta nagkaroon ng transformation sa ating utak, sa ating pag-iisip. Meron kasi nagbabasa, pero hindi nagkakaroon ng pagbabago sa pag-iisip. Binulag pa rin ng Diyos ng sanlibutan ito. Sino kaya yun? Yung Diablo. Kaya hindi nagbabago yung isip diyan po talaga yung laban di ba? Kasi pagka yung isip hindi nagbago, yung buhay hindi magbabago. Pero kapag isip nagbago, yung buhay magbabago. Kaya pag tayo nagsusuri ng mga salita ng Diyos, hayaan natin yung pag-iisip natin ay ma-transform ng ating Panginoong Yahushua. Pag nangyari ito, ano pang ating makikita? Dahil po sa liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Yahushua. Dito po sa ikalawang Korinto 4:16 hanggang 18, kaya't hindi kami pinanghihinaan ng loob. Bagaman ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, binibigyan naman ng panibagong lakas sa araw-araw ang aming panloob na pagkatao, sapagkat itong magaan at pansamantalang paghihirap ang naghahanda sa atin para sa walang hanggang kaluwalhatian na hindi maihahambing sa anuman, sapagkat hindi namin pinagmamasdan ang mga bagay na nakikita, kundi mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Napansin po ninyo kung paano ibang-iba yung binabanggit dito ni Apostol Pablo doon po sa mga taga-Laodicea. Mga taga-Laodicea, yung kanilang panlabas na pagkatao, yung kanilang yung external life po nila, matagumpay Ang sabi nga nila, sila ay mayaman. Pero ang sabi ng Panginoon Yahushua, kayo ay parang hubad, di ba? Kayo ay kawawa. Ito naman, si Apostol Pablo, anong sabi niya tungkol sa kanyang panlabas sa pagkatao? Anong sabi? Bubulok. Siguro nakakasakit. Siguro dumaraan sa mga matinding pagsubok kasi yung Korinto, dumaan sila sa matinding pagsubok Di ba? At sa mga bandang huli ng panahon ng buhay ni Apostol Pablo, hindi na po siya gumagawa ng mga milagro Kaya nga, binanggit niya, di ba, yung kanyang sakit, yung tinatawag na thorn in the flesh. Si Timoteo, nagkaroon din ng sakit, pero hindi po nagawa ng milagro si Apostol Pablo. Kaya yung panlabas, nabubulok. Yung panlabas, humihina. Pero, hindi nanghina yung panloob ni Apostol Pablo. Ano pa nga ang kanyang sinabi? Ang sabi niya, ang aming panloob na pagkatao ay nakakaroon ng panibagong lakas. Araw-araw. Opo, araw-araw, lalong nabubulok ang katawang panlaman. Pero araw-araw, lalong nagiging masigasig ang pananampalataya. Ganyan po ang isang tunay na tagasunod ng Panginoong Yahushua. Hindi po ningas kugon. Narinig niyo na po ba yung kasabihang ningas kugon? Sa simula, talagang masigasig. Pero pag dumaan yung panahon, ano nangyayari? Nawawala. Hindi po ganon. Si Apostol Pablo, habang tumatagal, lalong tumitibay ang kanyang panloob na pagkatao.
kahit na hindi na po nakakaranas ng mga milagro, lalo pang tumitibay ang pananampalataya. Kaya anong sinabi niya sa mga pinagdadaanan niya sa buhay? Ang sabi niya, itong mga kapighatian, itong mga kahirapan, pansamantala lamang. At anong sabi niya doon po sa kaluwalhatian na darating? Ang sabi niya, kumpara sa mga problema ko ngayon, ito baliwala lang sapagkat hindi mo pwedeng ipaghambing yung kaluwalhatian na walang sukat na ibibigay kapag dumating ng Panginoong Yahushua. Kaya ang tinuturo dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, dapat tayo sumampalataya sa mga bagay na hindi pa natin nakikita. Bakit? Yun po ang walang hanggan. Lahat ng nakikita natin, yung tagumpay ng tao, lahat yan mawawala. Pero yung hindi pa nahahayag, yun po magpakilanman. Doon natin ipako ang ating paningin, ang ating pag-asa. Kaya habang tayo tumatanda sa isang tunay na tagasunod ng Panginoon Yahushua, lalo silang nagiging masaya, lalo nagagalak sila. Sapagkat alam nila malapit na, makikita na ang ating Panginoong Yahushua. Kaya anong pinaalala ng Panginoon Yahushua sa mga taga-Laodicea upang sila ay makawala doon sa kalagayan na ang pananampalataya nila ay lukewarm. Pakinggan po natin dito po sa pahayag, verse 14. Isulat mo sa anghel ng iglesia sa Laodicea, ako na tinatawag na siya nawa ang tapat at totoong saksi, ang pasimula ng mga nilalang ng Diyos, ang nagsasabi ng mga bagay na ito. Kaya noong ipinakilala ng Panginoon Yahushua ang kanyang katangian sa mga taga-Laodicea, ang sinabi niya, ako ang pasimula ng mga nilalang ng Diyos. Siya po yung salita. Siya po yung logos. Doon po sa John 1:1, before the world was made, sino ang nasa isip ng Panginoon Diyos? Walang iba kundi yung Panginoong Yahushua. Lahat ng nilalang ay paukol sa ating Panginoong Yahushua. Siyang mangunguna. Kaya nga ang tawag siya yung panganay ng nilalang Kasi lahat ng nilalang para sa Kanya. Sa makatwid, ang dapat manguna sa buhay natin, sino po? Panginoong Yahushua. Iyon ang unang dapat natin isabuhay. Araw-araw sa buhay natin. Para matuto po tayong lumaganap. Matuto po tayong lumago sa pananampalataya. Maging masigasig ang ating pananampalataya. Hayaan natin nang manguna sa buhay natin ay ang Panginoong Yahushua. Kapag ka ito ang inuna natin, kapag ka siya ang prioridad ng buhay natin, tayo po ay magiging katulad ni Apostol Pablo, magtatagumpay, hindi lang doon po sa panlabas, lalong-lalo na sa panloob. Paano kapag ka hindi po natin iniuna ang Panginoon Yahushua? Paano kapag ka yung ating ginagawang paglilingkod ay parang ritual na lamang? Ano pong gagawin ng Panginoon Yahushua? Bago po natin basahin yun, tiyakin muna natin yung mga utos para po sa mga Laodicea ay matupad natin. Huwag maging maligamgam sa pananampalataya. Huwag maging kampante. Maging masigasig sa pananampalataya. Hayaang maging ginto ang ating pananampalataya sa panahon ng pagsubok. Maging mayaman sa mabubuting gawa. Hayaan ang liwanag ng Ebanghelyo ay magbukas ang ating mga mata. Papasukin natin ang Yahushua sa ating buhay at pahintulutan natin siya ang manguna sa atin. Paano kapag hindi tayo nakarating pa doon? Dahil nga bilang tao, kung minsan meron tayong kahinaan. Anong gagawin ng Panginoon Yahushua? Kung sakasakali, hindi pa tayo nakakarating doon po sa kagustuhan ng Panginoon Yahushua na siya ang nangunguna sa atin. Pakinggan po natin ang Apokalipsis. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Napakabait po ng Panginoon Yahushua. Nagmamasid po siya sa atin upang tayo ituwid. Kung minsan matigas ang ating ulo, pero ang Panginoon Yahushua, siya po'y yung sukat ng pag-ibig niya sa atin
hindi natin matitimbang. Kaya huwag natin isipin, mga kapatid, na habang tayo ay nag-aaral, nasasabi natin sa ating sarili, ako ay parang taga-Laodicea nga. Kung sakasakali nasabi natin yung sa ating sarili ngayon, huwag po tayo mawawala ng pag-asa. Bakit po? Matindi ang pag-ibig ng Panginoon Yahushua. Ang pag-ibig niya sa atin talagang hindi nagmamaliw. Mahal tayo, kaya meron siyang gagawin. Anong gagawin ng Panginoon Yahushua? Dahil sa kanyang pag-ibig. Opo, sasawihin niya tayo. Pero kung hindi tayo nakikinig sa pagsaway, darating ang mga panahon na tayo parurusahan. Maaari naranasan na natin ang palo ng Panginoon. Tayo dinidisiplina. Tayo ay pinaparusahan. Kapag ito'y nangyari sa ating buhay, ano ang dapat na maging tugon natin? Lalo tayo dapat maging magsikap, magsisi. Mahirap maparusahan ng Panginoon. Mahirap dumaan sa buhay kapag ang Panginoong Yahushua ay pinapalo tayo at pinarurusahan. Pero yun ay akin ng kanyang pag-ibig. At kapag tayo natuto, kapag tayo nagsisi, ano ang dapat nating hanapin? Na kapag hinanap natin ito, matatanggap natin ito. Pakinggan po natin ang mga huling talata. Tutuloy lang natin ang ating pagbasa. Apokalipsis 3. Ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ang pinto, ako'y papasok sa kanya. At hanghapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay aking pagkakaloob ang umupong kasama ko sa aking luklukan. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang luklukan. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sipin niyo po mga kapatid, nagsimula ang mensahe ng Panginoon Yahushua. Alam kong mga gawa mo, mga taga-Laodicea, ang pananampalataya ninyo maligamgam. Isusuka ko kayo. Pero hindi yun ang ginawa ng Panginoon Yahushua. Nagpayo siya. Sa mga hindi nakinig, sinaway. Sa mga hindi pa rin nakinig, pinarusahan. Mga kapatid, tayo ba pinarurusahan ngayon ng Panginoon Yahushua? Dumaraan ba tayo sa pagpapalo at pagdidisiplina ng ating hari na nagmamahal sa atin? Kapag nangyari sa atin yun, isa lang ibig sabihin, mahal tayo. Iniibig tayo ng Panginoon Yahushua. Isipin niyo po, mula doon sa unang sinabi niya, isusuko ko kayo. Tapos tingnan niyo po, yung sinabi ng Panginoon Yahushua. Ang sabi niya, kung makikinig lang kayo, pagkakalooban ko kayong umupong kasama ko sa luklukan. Gaya ko na nagtagumpay at nakaupo ako sa luklukan ng Ama. Yan ang gustong mangyari ng Panginoon Yahushua. Pero paano tayo magtatagumpay? Paano natin magagawa na tayo ay magwagi? Kapag hinahayaan natin ang Panginoon Yahushua manguna sa buhay natin. Kaya anong palaging ginagawa ng Panginoon? Kumakatok siya. Inihintay niya na buksan natin yung pintuan para sa Kanya. Pagka ang tao maligamgam sa pananampalataya, hindi niya mapapakinggan yung katok na yun. Bising-busy siya para sa mundong ito. Nakafocus siya sa ibang bagay. Pero kapag tayo tumaraan sa mga pagsubok, kapag tayo dinidisiplina, at tayo ay nagsisi, mapapakinggan natin yung katok na yun. Mga kapatid, buksan natin ang pintuan. Hayaan natin na pumasok ang Panginoon Yahushua upang humapong kasama natin.
para maramdaman natin ang kanyang presensya na pangunahan niya tayo para tayo magtagumpay, makapiling niya magpakilanman. Yan pong ating leksyon. Tumayo po tayo. Tayo po'y mananalangin. Dakila naming Ama, Yahuwah Elohim, salamat ng marami sa iyo, sa iyong pagmamalasakit, sa iyong pag-ibig. Kahit kami nadadapa, kahit kami nagkukulang, kahit kami hindi nakararating sa inaasahan mo. Kung ang aming pananampalatayang maligamgam at may mga pagkakataon nakakalimot ang iyong mga anak, hindi ka po lumilimot sa amin. Gumagawa ka ng paraan. Kung kinakailangan parusahan kami, nadama na namin, Ama, ang iyong disiplina. Alam namin ang dahilan. Mahal mo kami. Hangad mo na kaming lahat magkamit ng kaligtasan. Ibinigay mo na ang iyong anak. Sinakripisyo mo dahil sa iyong pag-ibig. Ganong kalawak ang iyong pag-ibig sa amin. Kaya hindi kami nagtataka. Kahit kami nagkakamali, nandyan ka para kami po'y turuan, para kami po'y samahan. Yahushua, Panginoong Yahushua, gusto namin mapakinggan ang iyong katok. Hangad namin makasama ka. Ikaw nawang magturo sa amin. Pangunahan mo po kami. Gawin mo kaming tunay na sumasampalataya habang binibigay namin ang buong buhay sa iyo. Kapag dumating ang kapighatian, bibili kami sa iyo ng dalisay na ginto. Bibili kami sa iyo ng pagpahid sa aming mga mata upang makita ka namin at makita namin ang mga bagay na hindi pa nakikita, na ito'y pangako mo pagdating ng araw. Panginoong Yahushua, basbasan mo kami, mga sambahayan namin. Di naman kami humihingi ng kayamanan. Ang sapat lang para sa aming ikabubuhay. Ang amin pong higit na pinagmamakaawa, pananampalataya. Lahat kaming mga kamag-anak, lahat ang kasama sa sambahayan, lahat ang mga mahal namin sa buhay, ang aming pakisuyo sa iyo. Dagdagan mo kami ng pananalig, ng pananampalataya. Kung kami po nahuhulog sa iba't ibang pag-aalan ni alinlangan, gumawa ka ng paraan, magbigay ka ng karanasan para matuto kami buong magtiwala sa iyo ng buong puso. Ama, salamat ng marami. Binasbasan mo kaming magkakapatid. Ang amin pa rin patuloy na panalangin. Pakibasbasan ang mga merong karamdaman, anumang sakit ng buhay. Ikaw nang bahala, Ama. Magpagaling ka po sa iyong mga anak upang kaming lahat makapagpatuloy sa ginagawa naming paglilingkod. Sumasampalataya kami, Ama. Dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba lumukob sa atin. Ang alaala at kapayapaan ni Yahushua HaMashiach magpalakas sa atin at ang laking pagsama ng Ruach Kodash sumating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Just a few reminders, brothers and sisters. So tonight and tomorrow we will continue with our children's ministry. Those who have children, hopefully you can include them so that they can learn the faith
and the words of Yahuwah while they are still young. So this is for tonight at 11:30 and also tomorrow at 11:30 in the morning.